Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto dito tungkol sa liquidation at saka burn. Kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito. Yan, tinatanong niya rito ay kapag na-liquidate ba ay pababa ang presyo ng isang cryptocurrency. Pero kapag nagbo-burn nga ba or nagsusunog ay tataas naman ang presyo ng isang crypto na nasusunog. Kaya ayan, bago po natin alamin ang aking paliwanag dito ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, unahin po natin dito sa liquidation. Kapag na-liquidate ba ang isang asset or isang cryptocurrency, ay ibig bang sabihin nito ay bumabagsak yung presyo nito? Ayan, yan po ay pagdating po sa yung liquidation kasi na ito ay kung pag tinutukoy po nating liquidation ay more on futures trading po ito or derivatives. Kung pag nag-i-spot trading po tayo ay wala pong liquidation. Ayan, kasi hindi naman po naaapektuhan yung ating hawak na cryptocurrency. Kung sabihin natin ay mayroon po tayong hawak na 100 na Bitcoin. Ayan, maski bumagsak po ng malaki ang presyo ni Bitcoin ay mananatiling 100 pa rin yung hawak natin na amount ng Bitcoin. Yan, yung naapektuhan lamang dito ay yung kanyang presyo. Siyempre, kung pag bumagsak yung presyo nito, ay siyempre, babagsak yung equivalent na value nito sa US dollar. Kaya yan lamang po yung impact ng pagbaba ng presyo. Pero, nananatili pa rin na yung hawak natin ay 100 na piraso or 100 units ng Bitcoin. Kaya, ayan, kaya sa pagdating po sa pag-i-spot trading ay wala po kasing liquidation. Yung liquidation na ito ay sa futures trading or derivatives. Kasi pagdating po kasi sa futures trading ay pwede po kasi tayong kumita dyan kapag tumataas yung presyo at saka kapag bumabagsak yung presyo. Ngayon, kung tumataas po yung presyo at gusto nating kumita sa pagtaas nito ay magbubukas lamang po tayo ng long position. Ngayon kung pag bumabagsak naman po ito at gusto po nating kumita sa pagbagsak nito ay magbubukas lang naman po tayo ng short entry position. Ngayon ay kung nagkamali po tayo, sabihin natin na nagbukas tayo ng long position tapos yung nangyari pala ay bumagsak ito. Ibig pong sabihin ay maliliquidate po yung ating position na ito, yung ating long position na ito. Kaya sa madaling salita ay kung pag sinabi po nating liquidation ay talo tayo. Ayan, natalo tayo. Hindi po ibig sabihin na bumababa or bumabagsak ang presyo. Ibig sabihin ay yung ating binuksan na trading position ay natalo. Kaya meron ding ibig sabihin, kaya meron ding natatalo na nakalong at saka meron din pong natatalo na naka-short. Kaya yan po yung ibig sabihin ng liquidation. Hindi po ibig sabihin na ito ay bumabagsak or babagsak yung presyo. Ayan. Yung pagdating naman po sa burn, yan, or pagsusunog ay yan, tama po yung sinabi dito ni ka-crypto na ang inaasahan po natin dito ay tataas yung kanyang presyo. Kasi yung pagsusunog naman po ay or pagbo-burn ay ito naman po yung term na nababawasan yung total circulating supply ng isang cryptocurrency. Yan, katulad na lamang po yung nangyari dito kay Shiba Inu. Yan, sabi natin ay nasa ayan, nasunog po yung umaabot po ng ayan, malaki yung sinunog kay Shiba Inu. Halos kalahati ng kanyang total supply yung kanyang nasunog. Yan, yung nasunog dito. At kung pag sinabi po nating nasunog ay natanggal sa circulating supply.
Yan, or natanggal sa sirkulasyon. At parang hindi na mapapakinabangan pa. At yan ay ang ginagawa po para sunugin ang token ay sinesend po yan sa mga dead wallet. Ayan, kung pag sinabi naman po nating dead wallet, ay ito po yung mga wallet na walang gumagamit, walang nagmamay-ari, at walang may access nito. Kaya kung pag dito po na-send yung isang asset, yan ay wala na, hindi na yan mapapakinabangan. Kaya ganyan po yung nangyari sa supply ni Shiba Inu, yung kanyang kalahating supply. At nung nangyari po yan ay syempre nabawasan yung kanyang total circulating supply at nakalahati po ito. Nagdulot po ito ng scarcity, ayan, or kakulangan sa supply. Ayan ang nangyari. Yan po yung naging impact ng pagsusunog. Ayan, dahil sa nagdulot po ito ng scarcity or kakulangan sa supply, ay tumaas naman po yung demand. Ayan, tumaas yung demand. Kaya sa pagtaas ng kanyang demand, ayan, talo po yung mga yan, mas kung pag sinabi nating tumaas yung demand, ay mas marami yung mga gustong bumili nito. Ayan, ibig sabihin ay mas marami yung gustong bumili nito kumpara sa mga gustong magbenta nito. Ayan, kaya tinalo nila yung mga gustong magbenta nito kasi mas marami yung gustong bumili. At ito yung dahilan kung bakit umangat yung presyo ni Shiba Inu. Kaya ganyan po ang impact ng pagsusunog. Kaya ayan, kapag nagkaroon ng isang pagsusunog, ay aasahan po natin na tataas ang presyo ng nasunog na isang cryptocurrency. Pero dapat din po nating malaman na kailangan po talagang malaki yung amount na masusunog. Kasi kung pagpakonti-konti lang yung nasusunog, ay yan, hindi po natin mararamdaman talaga yung impact ng pag-angat sa presyo nito. Kailangan po talaga malaki yung masusunog na supply, yan, or maibabawas sa circulating supply ng isang cryptocurrency para magkaroon ito ng isang matinding impact. Yan, at gaya ng aking sinabi kanina ay katulad po yung naranasan o yung nangyari dito kay Shiba Inu. Kaya yan lamang po yung pagkakaiba. Ayan, uulitin ko po, kapag sinabi po nating na-liquidate, ay ibig pong sabihin ay natalo. Kapag na-burn naman or nasunog, ay nabawasan yung circulating supply. Kaya possible po na tumaas ang presyo nito. Kaya ayan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.